Mag-uumpisa na ang real test para kina Coach Tim Cone at sa buong Gilas Pilipinas. Tumaas ang moral ng mga fans sa national team dahil sa recent na mga nangyari na nagpalit ng head coach, na gold medal sa Asian Games at itong nakaraan lang 2-0 naman sa first window. Pero ngayon heto, masusubukan na sila dahil mula dyan ay di hamak na masihirap na ang mga laban. Matagal-tagal pa ang second window ng Asia Cup qualifiers gawa ng OQT at Paris Olympics this year. Pero ang isa na sa makakalaban natin doon sa November ay New Zealand. Ang mga Kiwis ang ina-expect na magbibigay ng magandang laban sa Pilipinas dahil for the first time sa Asia Cup qualifiers ay tayo ang dehado. So far tayo ang number 1 sa group dahil mas maganda ang puntusan natin sa kanila kontra Hong Kong at Chinese Taipei. Good sign pero hindi basihan dahil numero lamang yan at alam natin kung gaano kalakas ang New Zealand team na ito. Hindi pa nga natin nakagawang talunin yan simula pumasok sa Asia, di ba? Kaya tsaka napahihirapan nila ang ating koponan. Maganda lang bago mag second window ay may mauunang mas matinding tournament sila Coach Tim na baka makatulong ng malaki para sa chances natin kontra Kiwis. Yun ay ang FIBA OQT kung saan makakaharap naman natin ang Georgia at host country na Latvia. Para maganda sa dalawang kupunan na ito, maaaring magkaroon ng friendly games ang Gilas. Ayon kay Coach Tim, iniimbitahan sila ng ilang European teams para sa preparation sa OQT mula raw sa Lithuania, Czech Republic at Slovenia na mga talented na teams at maaaring kalebelo at least close sa mga makakalaban natin sa tournament. Pinaka-exciting kung sakali yung Slovenia dahil inaasahang lalaro si Luka Doncic. Ang nakaraang OQT naglaro rin siya at nakakuha pa nga nila ang ticket sa Tokyo Olympics. Kaya kung healthy siya after ng NBA ngayon, malaki ang chance na lalaro muli ito para madala ang kanyang team sa France. Kung sakaling tanggapin nila Coach Tim ang imbitasyon na ito, ayos na ayos para sa ating preparasyon dahil kaya mag-compete ng team ni Luka kontra Latvia. Magkaiba ng playstyle pero beneficial pa rin sa team. Yung Lithuania okay rin nakalaban ha. Tinalo niya ng Team USA last year dito sa atin. So, nasa ibang level nga lang ang lakas ng Latvia ngayon. Nung World Cup, dinurog nila yung Lithuania na may NBAer Jonas Valanciunas. 98-63. Pero still if ever okay na okay pa rin na tune-up game to para sa Gilas dahil again yung playstyle nga ng Lithuania at kung maglaro rin itong si Sabonis. Kahit sino ang European team ang makalaban ng Pilipinas bago ang OQT, win na yun para sa atin. Nung World Cup nga walang nag-i-invite wala ganong nakalaro. Pero to be fair, mas konti ang teams ngayon kaya maiksi lang din ang listahan ng pwede nilang i-invite. Lalo mas maaga ang OQT at ang mga Olympic teams naman nun ay hindi pa nag-aahanda o kauumpisa pa lang. Pero grateful pa rin tayo diba sa mga invitation at sana matuloy yung mga tune-up games na yun para sa Pilipinas dahil kailangan natin yon. Punta na tayo ngayon sa mismong mga makakalaban ng Gilas sa OQT. Ang latest sa kanila after ng first window ng Eurobasket qualifiers, ang Georgia nag 0-2 kontra Denmark at Serbia habang ang Latvia naman ay 2-0 kontra Slovakia at Spain. Konting magandang senyales yung sa Georgia para sa chances natin, baka beatable diba? Pero still, months away pa ang OQT at marami pang pwedeng magbago sa team nila. May mga NBA players din na maaaring sumali, sina Bitansi at Mamo. Samantala, ang host naman na Latvia, realistically speaking ay mahirap isipin na kakayanin natin silang talunin. Maski nga sa buong Group A at B parang walang makakatalo sa init nila. At kung maglalaro pa si Porzingis ay tsak na mas lalo pang hihirap. Ang mga tinalo lang naman nila kahit wala si KP ng World Cup, France, Italy, Lithuania at defending champion Spain. Hanip talaga ang koponan na ito. Butas ng karayom talaga ang dadaanan ng Pilipinas para makuha ang ticket sa Paris Olympics. Mas madali pa nga maging best Asian finisher sa World Cup kaysa manalo sa OQT dahil all or nothing to para sa 6 na teams. Pero knowing Coach Tim Cone, pupunta naman silang Latvia para lumaban talaga ng pukpukan, di ba? Hindi for participation lang o learning experience. Malamang sa malamang walang Jordan Clarkson pero maaaring mas maganda pa ang lalaroin nila as a team with Justin Brownlee, di ba? Hopefully ma-exceed nila ang expectations natin tulad ng nangyari noong Asian Games.